pakipaliwanag lang na yung sinasabi rin ni Committee Chair Luis Tro, no, na hindi pa ito yung paghatol kung guilty o hindi ang Vice Presidente. Ano ba itong kahalagahan nitong ganitong proseso? Yes, so malayo pa, no? Napakalayo pa dun sa punto na ihahatulan kung guilty or not guilty. Nandun pa lang tayo sa punto kung tinitignan natin kung sapat yung mga complaint na inihain. So yung una ay sufficiency informed na pagdesisyonan na yun noong Lunes at tinitignan doon kung sumusunod ba doon sa mga formal na requirements yung complaint. So meron ba itong endorsement ng isang miyembro ng House of Representatives? Nagsimula ba ito sa isang citizen? At doon sa banda nakita nga natin, pinalaki din nila kung pumapasok ba sa 1-year bar, no? Yung complaint. Kaya nalagas na yung unang dalawa, yung third and fourth complaint yung nagpatuloy. Yung punto naman natin ngayon, nandun tayo sa sufficiency and substance. So tinitignan doon, batay doon sa rules ng House, kung sapat ba yung mga alegasyon ng complaint upang maging katumbas ng impeachable offense. No, seryoso ba yung mga alegasyon base doon sa ginagawa ng House noong impeachment naman ni President Marcos, no? Meron bang kaalaman or personal na kaalaman yung mga naghain ng complaint batay sa kanilang personal na kaalaman o sa mga opisyal na dokumento kung totoo nga ito mga pinaparatang nila laban kay President Marcos. So malayo pa tayo dun sa punto. No? Natigtignan natin yung ebidensya. Nasa preliminary phase pa lang tayo nung committee hearing. Prof, una muna yung binanggit nyo na 1-year bar rule. Medyo ang gulo or hindi ko alam kung up for interpretation pa rin ba to. Kasi nga, di ba, nag-file na nga sila. Hindi na nila sinunod yung February 6 na unang bar, no? Dun sa, parang nanigurado na lang ba sila na para hindi na yan ma-question pa? Or malinaw na ba yung sinasabi ng Korte Suprema na, kasi yung period ng deemed initiated, di ba, yan yung pinagtatalunan nila nung isang araw doon sa February 6 bar. Kasi yung first two petitions were filed February 2 no? Oo. Yes. So, yung confusion, nagsisimula siya kasi mismo sa Korte Suprema. So, yung decision niya noong July 2025, ang sabi kasi February 6, aangat yung 1-year bar rule. But sabi naman niya noong January, iniba niya yung computation. So, parang a suggestion doon ay hindi na nga February pwede pinakamaaga mag-file. January pa lang pwede na. So, nanigurado lang siguro yung House of Representatives at naintindihan ko yung impulse na yun eh. Hindi dahil gusto nila na ipagpatuloy yung impeachment per se, but ayaw na nga nila nung magbigay ng pagkakataon na makikialam na naman yung mga korte doon sa proseso nila. So kung yung 4 na complaint naman ay pare-pareho naman ng ina-allege, no, na inaakusa, then might as well ilagas na lang yung unang 2 tapos ipagpatuloy yung pangatlo at yung pang-4. Parang play safe po. Oo. Oo. Siguro kasi kapag pinagpilit talaga yung first 2, sabihin nila na sufficient informed siya, doon pa lang magkakaroon na namang opening. No, naaakit na naman sa Korte Suprema itong issue na to. Bagaman sa aking sariling pananaw, no, mukhang January talaga pwede na kasi maghain dahil nga dun sa pagkakaiba ng interpretation ng Korte Suprema. Prof, dito nga po sa mamaya meron na silang pag-uusap ulit para doon naman sa sufficiency in substance. Kakayanin ba yan itong buong maghapon o it'll take more days pa? Sa palagay ko batay dun sa pace nung kahapon, no, at kaya naman siya, no. Again, paulit-ulit lang, hindi paulit-ulit na, but yung grounds kasi magkakapareho sila in large part. So, ibig sabihin nun, kung ang test lang naman ay seryoso ba enough itong mga alegasyon na ito na pag pinagtagpi-tagpi natin sila, kung titignan natin kung totoo, no, kung aaminin natin na totoo, mag-equivalent ba sila sa isang impeachable offense? Parang hindi na ganun kailangan katagal yung usapin. Tsaka kasi, yesterday, nagpakita na ng ilang ebidensya sa pieces of evidence si Congresswoman De Lima bilang endorser, no, nung isang impeachment complaint. Pero hindi pa sila bumoto di ba po? So today pa lang, pinapayagan po ba yung ganyan na halimbawa nagpapakita na sila ng mga ebidensya and then talaga bang hindi at this stage hindi pa naman kailangan yung side ni VP Sara? Yes, so yung pagpapakita ng ebidensya at this phase, medyo development yan dahil nangyari dun sa impeachment ni President Marcos. So, objectively, dapat napakababa ng standard na yan, no? Yung sufficiency in substance.
sinasabi lang naman yun na hindi naman petty itong mga hinahain ninyo na reklamo, no, na seryoso naman sila. Magpapakita talaga sila doon sa kawalan ng fitness, no, nung official na magpatuloy sa pwesto. Ngunit dahil nga doon sa nangyari na impeachment kay President Marcos, parang ang ginawa siguro nila ni Senator De Lima is nagpahapyaw na sila. Yung example na. So, hindi pa yan yung lahat ng ebidensya, muka na iyahain nila. Parang sampling pa lang siya ng ebidensya upang ipakita talaga sa komite na seryoso yung reklamo laban kay VP Sara. So, okay pa at this phase na hindi pa binibigyan ng pagkakataon sumagot si VP Sara. Bibigyan naman kasi siya ng buong pagkakataon na gawin yun kung mayroong sufficiency in substance. So yung susunod kasi na proseso, bibigyan, kung ipapasa ng House yung sa sufficiency in substance, no, bibigyan siya ng 10 days na maghain ng written na response niya or yung answer niya, nakaakibat o kalakip na nun yung mga affidavit, no, or yung mga sinumpaang salaysay na mga sarili niyang testigo, no, na pwede naman niyang ihain, pwede din naman niyang i-waive yun. So ngayon po, pag sakaling magbotohan na mamaya, kasi yung kahapon, dalawa na lang yung naiwan, no? Kung magbotohan mamaya, kung isa doon ay pwede makitang sufficient in substance, uusad yan, no? Uusad at uusad pa rin yan. Oo. Opo. So, as long as may isa doon sa 4 na complaint na maging sufficient in form and sufficient in substance, sapat na iyon upang itulak yung proseso doon sa susunod na hakbang, which is yung parang written answer ni Vice President Duterte. Ano po ang mga dapat nating bantayan sa mga susunod na araw, Prof? Pagdating dito sa impeachment. Oo. Siguro doon sa proseso mismo, no, if magkaroon nga ng sufficiency in substance, so ipagpalagay natin na may ganoon, mabibigyan ng pagkakataon si Vice President Duterte na maghain ng sagot niya. Hindi pa natin nakikita yon mula nung nagsimula itong mga impeachment na issue last year, no? Mula noong February. Nakapokus kasi tayo dun sa proseso. Hindi pa tayo pumupunta dun sa ebidensya. So, dun sa phase na yun, yung evidentiary phase, magkakaalaman kung ano ba yung ebidensya ng mga nagreklamo at ano ba yung ebidensya ni Vice President Duterte. So, yung impeachment, mahalaga yan na proseso sa ating sistema dahil kahit mahaba siya at maraming talakayan na nangyayari, isa kasi siyang pagkakataon upang ipagpakita sa publiko kung mayroon nga ba talagang ginawang offense yung isang impeachable officer na magpapawala doon sa fitness niya na magpatuloy sa pwesto. At hindi yun napapatunayan kasi ng argumento, napapatunayan yun ng ebidensya. So mas very interesting kung ano yung ilalabas nila ng mga ebidensya doon sa susunod na hakbang. Yung okay na. Prof, just a few weeks ago, no, nag-declare nga itong si VP Sara, natatakbo siya for 2028. In your opinion, ito po ba, kasi marami nagsasabi na pwede makaapekto po ito sa magiging desisyon ng mga kongresista rin. Sa tingin niyo po ba may katotohanan yung ganito mga haka-haka? Hindi natin mapipigilan, no, kung makakaapekto man siya. Babalik tayo dun sa karakter kasi ng impeachment na hindi naman talaga yung striktong legal na proseso. Political talaga siya na proseso. Ang mga nagdedesisyon dyan ay hindi mga huwes, no, but mga hinalal natin na politiko, for the lack of a better term. So yung political chances ay yung clearly malakas na chances ni Vice President Duterte o yung kapopularidad niya, meron talagang epekto yan sa impeachment. But kung titignan natin yung kasaysayan natin, no, kahit mga popular na opisyal gaya ni President Estrada, pagdating sa impeachment, hindi ganun kasigurado, malakas yung uncertainty niya kasi doon talaga nakikita ng mamamayan yung ebidensya. So yun yung tanong. No? Malakas ba enough yung ebidensya upang despite yung strong political support para kay VP Sara, ay walang choice yung isang congressman or isang senador later on na bumoto laban sa kanya or hatulan siya na guilty. Kung malakas talagang ebidensya, parang naglolokohan naman yung tayo sa mamamayan kung hindi tayo boboto para roon. No? At the same time, kailangan din natin kilalanin na nag-iba na kasi yung information landscape sa kasalukuyan. No? 20 years ago, wala pa naman yung practice ng fake news, wala pa yung practice ng disinformation. So, for me, parang bilang akademiko, interesting kung paano magtutugma yung dalawang iyon.
yung truth-telling na aspeto ng impeachment, but at the same time, yung parang sobrang polarized at misinformed ng publiko at yung kung gaano lang kabilis kumalat yung fake news sa ating sistema. Yung sinasabi nga kasi 'di ba na talagang very it's a political process no, yung kahit na sabihin mong yung paghahanap ng accountability hindi maiiwasan yung politika Opo. pa rin. Oo. At mahalaga yun kasi yung pananagutan nga, mayroon siyang iba-ibang aspeto. Mayroong legal na pananagutan, yun yung dumadaan sa korte, dumadaan sa ombudsman. Pero itong accountability ng impeachment ay accountability na political. No? Titignan ng mga kongresista natin kung in their conscience, in their moral judgment, dapat pa bang magpatuloy itong tao na ito dahil doon sa mga hinakusa at napatunayan laban sa kanya. So, kung sa kanilang assessment ay hindi na nga sapat, ay hindi na akma na magpatuloy pa siya, then bumoboto sila normally na guilty or i-remove from office yung opisyal. Kaya lang, hindi natin alam, no? Kasi medyo strategic din yata yung pagdedeklara ni VP Sara. Yes, oo. Bilang warning, no? Na una, may balak kang tumakbo. At pangalawa, strategically, objectively, parang naiipit tuloy yung Kongreso na lahat ba ng ginagawa ninyo sa impeachment ay para lamang pigilan ako sa pagtakbo ko bilang Pangulo. Okay. Maraming po salamat kay Professor Paula Tamase, Associate Dean ng UP College of Law. Good morning po sa inyo. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.